Nako, napakakapal ho ng snow ngayon. Gumising ako ng maaga, oh. Sobrang kapal. Yan. Yan, oh. Alas 4 pa lang, gising na ako. Sobrang kapal. Yan. Ito nangyari sa sasakyan. Akin muna rin aalisin yung yelo, baka kami malit pa. Ay siya, magandang umaga ho ulit sa inyong lahat. Late na tayo sa trabaho. Yan. Napakakapal. Walang nakapag-park dito, Napakakapal, no? Kapal. Yun, uwian na. Dito ako nagpark sa Mayquan, sa tabi ng daan. Yan. At kanina doon ay walang maparkingan. Delikado lang magpark sa ganito, sa tabi ng daan. At pag nasabitan ay tatakbuhan ka na lang. Ay siya, magtatanggal muna ko ng snow. Yon, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroon ay kwan, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ay kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos laan diyan. Ay ako ho napapatawa. At kanina ho, yung pinakita kong video, ay kwan ho yun, ay alas 4 ho yun ng umaga. Bago ako pumasok, ginising na agad ako ng mahal na Reyna at ako daw ay mag-shovel at wala kaming dadaanan. Abay hanggang tuhod ho Hanggang tuhod ho yung pagbukas ko ng pintuan ay pag dalpa kong gayaw ay hanggang tuhod ang snow. Ay doon sa nabasa ko na weather forecast, aabot doon ng 20 cm ang taas ng snow. Ay mamaya ay ating susukatin. Ay sabi naman ng mahal na Reyna, aabot pa doon ng 25 cm. Ay sabi ko, yun ang nabasa ko nga, 20 cm. Ay yun daw nabasa niya sa kanyang cellphone ay aabot daw ng 25 cm. Ay pwede nga ay mataas ho ang snow. Tapos kanina pagpasok, yung pinakita kong video, yung papasok ako ng trabaho, halos walang nakaparking sa banda din At ito dito nga ako nagpark sa may karsada At hindi pa na low loader ang snow dito sa gilid. Ano bang weather ngayon? Negative 20 yata. Ay matindi ho. Ay kaso ay sobrang daming late kanina. Pati si Utoy, hindi ko na nahatid sa school. Ako'y late din. At matindi ho yung dinadaanan kong snow kanina. Ay butit nakaalis nga ho itong aking sasakyan. Ay baka ipasok ko na ito sa garahe mamaya. At truck muna ang ating gagamitin. Ay pati si Utoy inalate dito sa trabaho ko ngayon. Kaya naman daming late kanina. Ay talaga hanggang tuhod ng snow 20 cm Ay nangyari ay talagang kwan. Ay akala ko patapos na ang snow. Ay bigla nang lumagunos ang snow dito sa Edmonton, Alberta. Ay maraming late kanina. Pasalamat na lang at nakaalis ito. Ay talagang kwan ho Ay siya, susunduin muna natin ho ang mahal na Reyna at kayo ipapasyal ko din sa aking dadaanan. At talagang ito lang ang mahirap dahil ang Edmonton medyo malaki ho Siyempre, hindi ho lahat maloader. Yung mga snow sa kalsada at medyo malaki. Kumpara ho doon sa pinanggalingan ko, small town, Labrador City, ay siyempre maliit na town siya na low loader lahat ho ang snow sa daan. Ay dito, palibhasi medyo malaki, ay talagang siyempre napakatagal nito bago agad malinis ang snow sa karsada. Ay siya, kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos laan diyan. At mamaya pagdating namin sa bahay ay kami ni Utoy, ay baka hindi muna ako makapagluto ng hapunan. Baka mahal na Reyna na ay amin munang i-clear lahat ng snow at susukatin natin kung ilang centimeter. Itatry kong sukatin gamit ng measuring tape.
At para makita nyo kung gaano kataas, ano. Pero hindi ko alam kung gaano ang pagsukat, ano. Ay siya ay tayo iyayao na. At magandang araw ho uli sa inyong lahat. Nako, siya na hindi na makaalis. Nadulas eh. Ay baka bukas ho tayo ay mag-truck na. At hindi pwede ang garna pa. Hindi agad makaalis eh. Kanina nga madaling araw binigyan ko ng magandang buwelo, magandang salida. Pero ang ginawa kong technique ay kuan, yung syempre paatras yung buwelo ko. Ang ginawa kong technique ay kuan, akin munang nilinis ang aatrasan ko at para hindi tayo mabahura, ano. Ay siya, ipapakita ko na sa inyo ang itsura. Lunes ho ngayon, mag-aalas 3 ho ng hapon. Yan ho ngayon ang itsura ng Edmonton, Alberta. Puting-puti na naman, ano, negative 20 ho. Yan. Ay talaga hong kuan ay hanggang tuhod kanina ay. Alas 4 ay gising na ako. Hindi na nga ho nakakain ng umagahan. Nakapagkape na laang. Buti na laang at kuan na maaga akong gumising at nagampanan natin yung mga pagsoshovel na gayon. Nasayaw ang likod eh. Nangyari ay ipapasok ko na ito sa garahe at tayo magtatrap muna. At para hindi tayo maabala, ano? Dahil ho pag nakatrack, pag medyo mataas, kahit hindi mo na tanggalin ang snow sa ilalim ng sasakyan mo at talagang tatakbo. Ay ito ho, ay on the way na ho tayo sa kay Mahal na Reyna at naghihintay na. Ay siya, ay bago ko makakalimutan nga pala, maraming salamat ho sa nakakapansin noong maganda daw ang aking background music. Yung kung nadidinig nyo ho yung intro at saka yung background, yung music pag ako'y nagpapaalam na, yan, maraming salamat na ho. Ang title ho niyan ay All I Ever Wanted. Ang kumanta po ay Loca. May nag-message po sa akin, may nag-comment kung pwede daw ba niya gamitin sa kanyang stream ads, parang ganon. Wala hong problema. Yan ho'y hindi ko pag-aari. Yan ho ay pwede natin gamitin lahat, ano ho. Hindi ko ho yan binabayaran, ano ho. Wag ho kayo mag-alala. Yan hong music na yan ay para sa atin lahat. Kung gusto nyo gamitin, wala hong problema sa akin yon, ano. Ang title ho niyan, All I Ever Wanted. Ang kumanta ay si Kwan, Loca, ano ho, yan. Nakaka-relax nga ho yung music. May isa ho nga din tayong subscriber, si Sir Paulo nga. Ang sabi niya sa akin ay nakaka-relax daw ang music na yon. Hindi lang ho, 2 o 3 ang nagsabi. At kanina nga, nagbukas nga ako ng messenger ko, ay may message, parang Sir Richard yata ang pangalan. Sir Richard, na tinatanong kung may copyright. Wala akong copyright yan. Tapos kung pwede daw niyang gamitin sa mga content, parang stream ads ba, hindi ko alam, may kung saan pwede nyo ho sir gamitin yan, walang problema. Hindi ko ho yung pag-aari. Yan ho'y pwede natin gamitin lahat, ano ho. Hindi ho ginawa ang kantang ayan na para lang sa akin. Kung gusto nyo hong gamitin, ay gamitin niya. Ay ito na, puting-puti na naman. Akala ko ba March 19 kuha na tawag doon, mag-i-spring na. Pero hindi natin humasabi dahil pag sumikat na si haring araw at medyo uminit na, tumaas ang temperatura, ay mabilis lang matunaw ito kasi magpuputek. Ay ito ho, nananakbo na tayo. Talaga kanina ay lubog na lubog ho ay. Nakita nyo naman ho yung sasakyan doon sa introduction ng aking video, yung sa simula. Ay taklob na taklob. May kasama pa hong hangin kagabay. Ay talagang kuhan. Puting-puti na naman ang Edmonton, Alberta. February 26, mag-aalas 3. Maiba ho tayo. Ako'y may in-upload kagabi, para lang for entertainment purposes. Siguro mga 5 minutes lang ho yun. Ay ang aking asawa ay naglambing at nagpapaluto ng adobo. Ay akala ko ikwan, akala ko naglilihi na. Ay hindi pala, yung paligutom lang talaga. Ay parang 5 minutes ho lang yung aking in-upload, ano ho. At namimiss nga daw yung luto ko na adobo.
Tapos marami ding nakakapansin, lalo na yung aking tatay. Siyempre yung tatay ko pinapanood yung aking vlog, ay napansin na bakit daw ayaw kong palitan yung aking kawali, yung aking wok. At sobrang sama na raw. Ay sabi ko sa tatay ko, ay may sentimental value yan, kaya hindi ko pinapalitan. At yung wok na yan, yung kawaling yan, ay 5 taon ko nang ginagamit yan. Yan yung unang pundar namin, yung rice cooker, tsaka yung wok, yan ang unang pundar namin noong unang dating namin dito sa Canada, ano ho. Pero pag tayo ay lumabas, ay pag tayo ay naggrocery, ay bibili na nga din ako ng wok. At minsan ay pag nga ako nagprito ay nakapait, pag ako nagprito ng isda. Pero pwede pa naman yun, pag paglulutuan mo nga ng adobo, mga nilaga, mga dinuguan, ay pwede yun. Ay napansin ng aking tatay na luma na daw. Ay may sentimental value ho, no? Kaya ayaw kong basta itapon. Tsaka pwede pa naman gamitin. Nakita nyo ba kanina yung kotse din eh? Hindi makaalis eh. Sana ako'y makaalis din eh. Magtatrack tayo bukas. Naku, dumaan pang BLT be. May dumaan pang BLT be. Yung bus ho, may dumaan na bus. Yung tawag ko yung BLT be. Si Utoy daw kanina ay kwan, ay ang tagal ho naghintay ng bus. Ay ang text ko, pag hindi pa dumating ay umuwi ka na. Ay wala pang reply sa akin hanggang ngayon. Kanina ay baka ikako'y nakapasok siya. Sabi ko pag wala pa rin ay umuwi ka na. Oh, nasayaw ang puwit eh. Oops. Gusto ko lang hong ma-share sa inyo at syempre minsan ho may mga trabaho tayo na panggabi, may mga night shift, o kaya minsan kagaya ko, umaalis ho ako ng madaling araw kasi alas 6 ho ang ating pasok. Minsan madilim pa, Huwag niyo hong kakalimutan na magdadala ng flashlight, Pero kung magdadala kayo ng flashlight, mura lang naman yung kung tawagin ay headlamp, yung inilalagay dito sa ulo, Huwag niyo na hong dalhin yung flashlight na hinahawakan, At halimbawa ho na may nasira ho sa sasakyan nyo at kaya naman natin gawin, kaya nyong gawin, malaya ho tayo, maluwag ho tayo makakakilos, Kasi pag ho tayo may hawak na flashlight sa ating kamay, ay mahirap hong kumilos. Pero kung yun hong sinuggest ko na headlamp na inilalagay sa ulo, ay malaya ho tayo makakagalaw, lalo na paggabi, Siyempre, masisilip natin ang dapat silipin, kumbaga magpapalit ng gulong, kumbaga may mga tumigas na snow dito sa ilalim ng sasakyan, sa mga tapaludo, sa mga fender, yan. Makakagalaw ho tayo ng maayos, Tapos magdala ho din kayo ng pala sa likod. At para halimbawa na kayo mabahura, ay di ating masusungkit, matatanggal ang snow sa ilalim. Ayun ho naman i-suggestion ko lang yung flashlight na gayon. Pero kayo pa rin ho masusunod, Ay ito medyo mabagal ho ang ating patakbo at hindi naman pwedeng mabilis. Pagka ganito hong tambak ang snow, medyo malamig pa, ay yan, madulas ho yan. Kanina ay napakadaming late Ako ay na-late siguro ako ng mga 20 minutes. At niya ho ako, nag-shovel, nagtanggal ng snow sa harapan, Yan nga ho palang tawag doon, yan nga palang yan ho ang mahirap, yung sa kagaya namin na bahay, yung parang single detached na bahay, Dahil obligasyon mo na tanggalan lahat ng snow sa harapan mo. Yung mga, kasi may mga daanan dyan ng tao obligasyon mo yung parang harapan mo, so katungkulan mo natanggalan ng snow at linisin, yan. Hindi ho kagaya sa
sa mga condominium o kaya mga townhouse na may tinatawag ho na kondope. Yun nga lang ho, may kondope. Pero hindi ka na ho magtatanggal ng snow, lalo na ho sa mga townhouse. Minsan ho ikasama ho yun sa mga, hindi pala minsan, nadidinig ko yun at sabi din ng aking kaibigan at katrabaho na ang bahay niya ay townhouse. Hindi na sila nagki-clear ng snow. So may tinatawag silang may tawag sila na kondope nga daw ang tawag doon, na kasama na daw yon, na hindi na nila sinasyabil ang harapan, kasama na daw sa binabayaran nila. Eh siya, tayo kakana na din eh, hindi ako makabuelo at may nakatutok sa likod. Ito ho, medyo malapit na tayo sa trabaho ng mahal na Reyna. Ito medyo nalinis na tong daan na ito. Siguro na loader na. Ay ako pala may ikukwento sa inyo. Napansin nyo naman kanina doon sa introduction ng aking video na doon lang ako nagpark sa may tabing daan, sa may main road, doon sa aking pinagtatrabahuhan. Dahil hindi nga ako nakapag-park sa mismong parking lot at punong-puno pa ng snow. Doon ho sa mga ganon, kung maaari, huwag ho kayo magpapark at delikado. Bakit ho? Siyempre madulas ang daan. Minsan may mga driver na parang hindi pa masyado marunong o baguhan o nag-aaral, o sabihin na nating na-aksidente at tumama sa sasakyan mo, sa headlight mo, nabasag ang bumper mo, nayupi ang pintuan mo, tapos ho wala ho namang nakakita. Siyempre wala kang hahabulin. Ganito ho ang gagawin nyo, dahil ho ito ay nangyari sa kaibigan ko. Halimbawa ho, pagpunta mo ng sasakyan at wasak ang sasakyan mo, pumunta ho agad kayo ng police station. Tapos magpagawa po kayo ng police report, at para ho matawagan nyo ang insurance company nyo. Yan, ganun lang po. Piece of advice lang naman ho yun, sa mga hindi ho nakakaalaman yan. Ay siya, puputulin ko muna rin ating paghuhuntahan at tayo malapit na. Ito, andito na ho tayo sa trabaho ng mahal na Reyna. Ay aray, pasakay na. Ay kakamustahin natin. Kamusta? Linis na linis ang kotse mo. Sabi mo pinaskas mo, parang hindi naman. Mag-hi ka muna, tayo nagda-vlog. Please fasten passenger seatbelt. Wait lang, ulit ka. Parang hindi mo kinaskas eh. Pag-hi ka na ba? Mag-hi ka muna. Atras mo ang upuan mo para kayo makita. Yamot ako sa iyo kagabi, video ka pa ng video sa akin eh. Ang ibig kong sabihin, videohan mo ako. Ang ibig kong sabihin, videohan mo ako saglit lang. Kanina umaga. Kanina umaga. Binibidyo kita, di ba nagpapala ka? Sabi, shh. Hindi, kaya ako nagayo, sabi ko saglit mo lang ako videohan para maipakita sa kanila. Ay bakit bagay? I-reels kita. Salamat po. Pinauna tayo ni tatay. Nakapag-hi ka na ba? Oo nga, paulit-ulit. Hindi ka masyadong kita. Okay na. Ha? Okay na. No. Ay kamusta sa trabaho mo? May mga umabsent o may late? 3 absent. 3 absent? Walang late? For sure meron yan. Sa amin may late, puro late eh. Hindi ko alam. I'm just mind my own business. Okay. Di ba marites ka? I don't care. Ay ano sabi ni Kiel? Bakit na late? Ano sabi ni Kiel? Matagal nga ang bus kanina. Siyempre may mga katrabaho din ako na wala pang sasakyan nagbabass Late din Matagal daw ang bus.
nag-message siya sa akin. Ay, sabi ko kay Kel, pag walang dumaan, umuwi na. Mag-8 o'clock na. Wala daw dumadaan na 9:09. So, nag-change siya. Lumipat siya ng bus stop. Doon siya sa kabila pumunta. So, sumakay siya ng 9:03. Tapos? Pagdating sa Jasper Place, mag-8:30 na. Wala pa rin? Wala pa yung bus na dapat magta-transfer siya. Yung 9:15 kasi magta-transfer na, diba? Mag-8:30 na yon. Sabi niya tumawag uli. Sabi niya, late na ako. Yun ho, nadinig nyo naman. Doon pa lang ho sa mga, papunta pa lang dito sa Canada o kaya sa mga nadito na. Kung ho kayo ikuan, kung mapipilit nyo ang sarili nyo na mag-ipon ng kaunti at bumili ho ng sasakyan kahit second hand, mga halagang 3,000 maayos na, minsan nga less than 3,000, yung parang hindi na kayo magbabas, syempre malilit kayo, maapektuhan ng trabaho nyo, ano ho, lalo na pag may snow, lalamigin kayo, kakahintay, ano ho. Suggestion ko lang naman ho, suggestion ko lang iyon na pag kayo nakaluag-luag, 3,000, below 3,000 may second hand na sasakyan. Below 3,000, depende yun sa place kung saan sila pupunta. Ay kung sa bagay napansin ko dito sa Edmonton. Sa Labrador ka? Sa Labrador, below 3,000 meron sa Labrador, dito. Dito, napansin ko lang ho dito sa Edmonton talagang 100% na napapansin ko. Lumang-luma na lumang-luma na sasakyan, may kamahalan. Doon ho sa pinanggalingan namin, talagang medyo okay pa pero mura. Mababa pa ang mga kilometer. Kung sa bagay, ganun talaga. Hindi naman natin na iba't-iba naman. Yun ho na may napapag-usapan lang ho, at least para aware sila. Para aware ho kayo kung may mga nakakapanood ng video ito na pupunta ng Labrador City, Newfoundland and Labrador, para alam niyo ho din wag silang magre-rely sa sinabi mo na 3,000 kasi what if pumunta sila dito sa Edmonton tapos wala silang nakitang 3,000, di ba? Depende sa lugar. Tama naman galing mo talaga. Kaya wag magre-rely. Tapos tinanong ko siya, sabi ko kung nag-boots, di ba? Naka-boots ba siya? Nilabas ko ang boots niya kagabi nag-boots. Sabi ko, nag-gloves ka. Oo daw. Kasi ang nagtumawag sa akin, yung heater niya nag-gloves, may heater siyang gloves Heated pala. Heater. Sorry naman tapos? Heated gloves, yan. Kala ko nila heater. Sobra ka naman makatama ba? Tapos? Sabi kasi niya sa akin, lalamig na daw siya. Di, tumigil ako sa trabaho. Sabi nung kasamahan ko, you go pick up your son. Sabi ko, I don't have any car right now. Sabi niya, go pick up your son. Sabi ko, no. Nag-message nga ako sa supervisor ko. Sabi ko, malilate nga ako. Nalilate ako kanina rin. Hoarfrost Ayun ang magandang picturean. Hoarfrost. Anong tawag yan? Hoarfrost. Hoarfrost? Okay, Hoarfrost. Magaling ho sa Inglesan tong mahal na Reyna Hoarfrost. Yan. Whore hindi whore. Okay. Whore. Ay siya, ito ho ang buhay namin. Ito dito sa Canada, ito ho ang aming kalagayan ngayon pag may snow. Ayan, pag ganyan na yung mga sanga-sanga merong snow, parang may bulak. Yan. Hoarfrost. Yan. Okay. Matindi yung parking namin kanina, yung mismong parking ng pinagtatrabahuhan ko. Hindi pa na-pa-plow. Wala pang loader na nadating. Doon ako nagparking sa may daan. Akala ko ikaw nag-plow kasi may dala kang pala Siyempre. Baka mamaya mabahura ako ba't kaya tumigil ito? Kasi bus stop yan bus stop pala Ayan may bumababa. Hanggang tuhod yata. Hanggang tuhod papakita ko sa inyo. Lumubog na siya. Hanggang sakong laang naman pala. Sobra naman ang kwento ko. Hindi, pero kanina hanggang tuhod talaga. Hanggang tuhod sa atin. Doon sa atin sa likuran. Huwag mo sundan siya kasi titigil ulit siya sa basta. Ikaw na kaya magmaneho. Siya magkita-kita ho tayo sa bahay at
maraming salamat ho sa panunood ho ng Limueco Pam in Canada. At mabuhay ho tayong lahat. Salamat ho sa suporta. Dito muna ako magpapark sa unahan. Lipat na lang tayo mamaya pag may umalis. At para maklear ko yung mga nasa likuran. Yan. Dito na tayo. Dinaw na camera mo wala rin. Ito, dito na ho tayo sa bahay. Kapal Ha? So shortcut ka? Ay, kapal. Ito hong sa iba. Ito hong sa iba ikuha na. Malinis na. Kaya rin sa amin, ililinisin ko pa. Punong-puno. Ating susukatin na rin kuhan snow kung gaano kataas. Yan. Abot din na 25. Nasaan? Saan? 23. 23 na. Centimeter. Ayan ho, ipinakita ko lang ho sa inyo. At gumamit niya ako ng meter, ng measuring tape. Ay pupunta kami doon sa harap at yun muna kaming lilinisan. Centimeter. Ay siya, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho kami nagpapaalam sa inyo, kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Sama ka, magbabay ka muna. Ay siya, hanggang sa muli ho, ay maraming salamat ho ulit. God bless everyone, maraming salamat po. Bye bye!